sa katarantaduhan na ginawa ni Tarela, sobrang pinalaki na nila na the likes of Kiko, the likes of Hontiveros, Laila de Lima, joke, no, pabida-bida, na wala namang alam when you talk about diplomacy. Under Trump administration, to be frank, hindi trip ni... Feeling ko nga, ang basa ko kay Trump, hindi niya gusto si BBM eh. Kasi alam mo, kanina nga't kinikwento ko sa'yo, I was in a meeting with some Malaysians. Si Doc Lorraine Badoy at itong si Prof. Ana Malindugoy ho ang ating mga kasama dito sa video na to. Ipapaliwanag ho niya ang kaibahan ng sovereignty at sovereign rights, ha, para hindi ho tayo naloloko nitong si Jay Tariela at nitong si Gibo Chodoro. At dito rin ho sa video na to, sinagot ho nitong si Pinky, itong si Congressman Lian Leviste. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, pag-usapan na rin ho natin yung banat nitong si Senator Robin Padilla. Dito kay Jay Tariela, itong panggulo, hindi naman ho nakakatulong ito mga kababayan eh. Ang balita natin, nagkakalat pa ho siya nung kapik newsan sa mga estudyante sa paaralan. Kaya kung meron ho kayong anak na nag-aaral sa mga state universities, kung tanongin nyo ho sila kung napakinggan na nila itong si Jay Tariela at itong si Gibo Chodoro. Kung sakaling napakinggan ho nila yung si Jay Tariela at Gibo Chodoro, malaki ang problema natin dyan. Malamang sa malamang, nalason na ho ang utak ng mga anak nyo ng dalawang unggoy na yan. Kasi marami ho silang kinakalat na kasinungalingan sa ating mga kabataan ngayong mga panahon na to. At itong si Prof. Ana Malindugoy, ang ating makakasama para bigyang linaw yung mga kasinungalingan na yan ng mga aso ng aso ng Amerika. Okay, ito. Ang banat dito ni Senator Robin Padilla, bawal palang gamitin sa Chinese, bawal palang gamitin sa Chinese na binobomba tayo. Pero Pilipino na nagpapahayag ng damdamin, pwede gamitin. Yan ang problema. Diba? Nati-checkmate sila dun sa mga simpleng banat nitong si Senator Robin Padilla. Diba? Pag nasa West Philippines tayo, nag-iiyak yung mga yan. Si Jay Tariela, binubomba tayo. Binubuhusan tayo ng tubig ng mga China na yan, ng mga Chinese na yan. Diba? Napakabuli nila. Pero yung mga nagrarally sa kalye, ang administrasyon, binubomba din naman ho. Diba? Ang labo ng lohika. Simple lang naman kasi yan. Ang laki ng pondo ng Coast Guard. Ang laki ng pondong ibinibigay sa kanila taon-taon. Bakit hindi sila bumili ng malakas na pambomba ng tubig kagaya ng ginagamit ng mga China? Di ba? Para wala tayong problema. Pagka binuhusan tayo ng tubig, basahin natin sila ng tubig. Ganun lang naman kasimple yung mga kababayan. Kaso binibig deal nila para medyo sensational pag narinig ng ating mga kababayan sa social media at mainstream media. O rumekta na ho tayo. Jay Tariela ha. Simple lang yan. Pagka nang bastos ka, ang babalik sa'yo, pambabastos din. Pag rumispeto ka, ang babalik sa'yo, re-respetuhin ka din. Kaya, kung binastos nitong si Jay Tariela yung kinikilalang pinuno ng bansa na yan, kung bastusin tayo pabalik, huwag tayong mag-iiyak na magdedeklara tayo ng personal. Ito talaga si Tuta Soto. Pinagtatawanan na lang ho siya sa social media. Ito, rumekta ho tayo sa sagutan nitong si Congressman Libiste at nitong si Ping Lacson. Ano ba sabi nitong si Kong Levise? Yun. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Nako. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities. Tama nga naman, no? Dinispatch siya. Itong si Congress Miao, si Congressman Libiste, yung si Eli San Fernando, yung si Congressman Paulo Marcoleta. Hindi sila kasi kalakas ng hagupit nitong dalawa na to eh. Mga walang nga yung mga yung mga inamag na lang dyan sa House of Representatives.
inaano ho nila, dinidispatcha ho nila yung mga batang magbubulgar sa mga kabantutang ginagawa nila. Walang nga talaga itong mga to. At mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Marami yan. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng Ay, umigot na ho pala. Hindi nakapokus si PA sa tape. Dito na ako tayo kay ano. Di ko tayo makapagano ngayon ng madiin kasi ang dami nang gugulo sa atin Mamaya na kasi kayo mag-chat. Dito tayo kay kay Pinky. Pinky. I do not agree. So kasi daw dinidipit yung mga nagsasalita. Malayo. Walang gano'n. I do not agree. Paano ka mag-a-agree na nasa ilalim na tayo ng de facto martial law kasama ka sa mga nagpapa-implement? Ikaw nga tumatrabaho doon sa mga naglilink kay Marcos Jr. sa lahat ng skandalo na bumabalot ngayon sa ating bansa, di ba? Sa pamumuno mo bilang Blue Ribbon Committee Chairperson, ang dami mo na nagawa para sa de facto martial ni Marcos Jr. So talaga, oo. De facto nga, alangan naman yung mga kasabot, sasabihin nilang oo. Raulo ka ba? So kasi daw dinidipit yung mga nagsasalita. Hindi. Wala ko nakitang gano'n. Wala daw siya nakikita ganun. Nakakatawa. Yung isa, ito si Tatay Digong nasa The Hague, Netherlands na. Si Pastor Kibuloy nakakulong na. Oh. Ano pangalan to? Si Bong Revilla na kung saan ginagamit na scapegoat ng administrasyon, nakakulong na. Yung ibang mga kasama nyo dyan, susunod na. Pero ikaw, safe ka dyan. Kasi kasama ka sa pag-iimplementa ng de facto. Di ba? Ilililis mo usapan Di ba? Ang linaw na ng takbo ng pagdinig nitong si Senator Rodante Marcoleta. Papunta tayo sa mga mastermind. Pumasok ka sa eksena kung saan mo dinala. Doon sa mga maling coordinates. Ang tagal na palang nabulgar yan. Panahon pa ni Senator Rodante Marcoleta nung nandiyan siya sa Blue Earring. Nabulgar na yan. Di ba, Pinky? Sinungaling mo talaga. Kasabwat ka. Hindi kasabwat siya sa pag-i-implementa nung tinutubo nitong si Di ba? Yung mga nagtuturo kay Marcos Jr. at Martin Romualdez na silang mastermind, ayun, nawawala ngayong mga panahon na to, Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, kunyari, isusupina nyo, alam nyo namang hindi magpapakita dahil tinatago ng mga kasabwat ng mastermind. Luko-luko talaga tong si Pinky. Di ba siya nga nag-file ng complaint? Libel? Kung de facto martial law, siya yung papaylan ng complaint. Di ba? Ako ay malimit ako nag-agree sa kanya, sa kanyang raw courage, sa kanyang principles, pero this time, wala pa. Pero saan nakausap niyo na po ba siya? Yeah. Nung hearing, tapos nag-WhatsApp kami. So ano na yung payo niyo sa kanya? Sabi ko, never ever quarrel with media. Because they always have the last say on you. Wala kang laban. Kaya pala wala kang sinasabing kontra sa media, kinakaibigan mo. Kaya nga ikaw pala yung sweetheart ng media, ikaw ang paborito ng media. Di ba, pagka ini-interview, pinglakson yan. Aba, pinglakson yan di ba? Credible, di tumatanggap ng DAP, di tumanggap ng PDAP, di tumanggap. Credible Pero ngayong mga panahon na to, Brad, lahat ng ibinild mo sa makalipas na panahon, sabay-sabay gumuho sa pagtatanggol mo kay Bangag, di ba? Kita mo yan. Kaya umalis ka na dyan sa Blue Ribbon. Wala kang bilang dyan. The only revenge that you can
you know, you can have against me just not to be interviewed when they want to interview you. Kailan sa, I'm not applying to you, kailan sa tingin niya Kay Shelly Bueno ba? Shelly Bueno ba yung kausap mo na yan? nagigipit siya kasi pinimbestigan yung kanyang mga company? Well, kung mayroong basis, anybody should be open to investigation, di ba? Kung may basis. Kasi walang basis, no matter how they investigate you, walang mararating eh. Been there, done that, di ba? For 9 long years, yan ang sinapit ko nun eh. Pero andito pa rin ako, nakatayo pa rin ako. Yun lang yun. And then, so yung kay Senator Bato, kasi kina-question, noon Diniscuss namin kanina ni SP, pero hindi ako at liberty to share with you. So, nibigta ka namin. Meron kami Kailangan nung kasi na dispatchahin itong si Senator Bato de la Rosa. Kailangan nung nilang trabahuhin dahil nga mag-i-impeachment na laban dito kay VP Sara. Diba? Kailangan na ho nilang trabahuhin. Ika nga, ang ginagawa ho nila na yan, yung panggigipit doon sa mga ibang kasama nila dyan, dito kay Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, lahat po yan bumabagsak sa impeachment ni VP Sara dahil sila mismo alam nila ang kanilang oras bilang na kung sakaling, bilang na yung mabubulgar lahat ng kabuktutan na ginagawa nila. Pati yan de facto martial. Ang bihira talaga itong si Kong Lian. Tayo ba ay naniniwala na nasa de facto martial tayo? Oo, naniniwala ako. At yung mga kasabot dyan, ilan sa mga kasabot na yan, sila yung mga nagsasabi na wala tayo dyan sa de facto martial. Alam naman, sabi, umamin ka. Alam tawa. Di ba, ano sabi ng mga diskaya? Sasabihin namin kung sino yung mga mastermind. Tuturo namin kung kanino daw binibigay yung mga perang inaabot namin sa kanila. Anong nangyari? Sinong pinag-initan? Di ba? Maging ikaw, Pink, pinag-iinitan mo sila eh. Hindi ko sila Hindi ko sila propose. Bahala ka nga dyan, ayoko na sa'yo. Umalis ka dyan. Punta ako dito kay Prof. Ana Malindog. Uy, si Prof. Ana, ano to eh. Di siya kasama sa de facto. Dito tayo, gang. Oh. First topic. Kasi very shocking to me, no, having worked with PRRD, very shocking to me is the handling of Bongbong Marcos of the China issues, our issues with China, no. Totally shocking kasi during PRRD's time, the only time that could speak, and he gave those orders very specific, very clear. Nobody else can talk about this but me. I'm the only one that can speak. So I'm very shocked that an underling like basically nobody in the totem pole of power, Jay Tariela, is being authorized. No, he's being, I don't know, authorized, but he's being allowed. No, he's like a loose cannon, talking about such sensitive issues. And then recently nga, Prof, na may lumabas na video where he is lecturing, giving a lecture. That's so scary. Giving a lecture to kids, no, about his ignorance and his hatred about China. And in the background, you can see that he has demonized a very powerful man of a very powerful country, President Xi Jinping. May I have your thoughts on this? And then wait, and then could you also segue into how a senators now of the land have responded in kind, no? Because China came out with a very wonderful, very, very strong rebuke of Jay Tariela's what he did, no? So could you please enlighten us kung gaano kalaki itong diplomatic faux pas na ito? Oo, actually, napaka-serious na usapin ito, Doc Lorraine. Kasi in the very first place, this talks about international relation, diplomacy, and foreign policy. Ito yung problema ng administration ni Bongbong Marcos. Kasi when you talk about speaking on sensitive and international issue, even local issues, dapat malinaw sa kanya kung sino ang talagang magsasalita on specific issue, especially when you talk about foreign policy. Ang alam ko dyan, kasi when you talk about foreign policy, international relation ng Pilipinas with the rest of the world, dapat ang DFA yan, the Department of Foreign Affairs. Ang Department of Foreign Affairs naman, mayroon naman silang tinatawag na spokesperson o may secretary. Or pwede rin naman kasi ang press officer, pero sa lagay ni Auntie Claire, siguro ang DFA na lang when you talk about foreign affairs matters. Yeah. So that's another I mean, terrible, no? So okay, go ahead. Kaya ako kung ang pag-uusapan natin is foreign affairs matter, siguro
ang dapat mangyari ang DFA. But the problem with Marcos Jr.'s government really, objectively speaking, is ang daming nagsasalita on behalf of the president and on behalf of his government, which is topsy-turvy. Hindi mo makikita yan sa mga matitinong bansa na may matitinong gobyerno. That's already one indication na may problema ang Marcos government. And that's even foreign policy pa lang ang pinag-uusapan natin. Marami pang issue. Itong issue ni Tarela, siguro ngayon ang nakikita lang natin is the Chinese embassy is very kumbaga hindi na sila kasi ang tipo na parang hindi na nila gusto maging punching bag kasi sa Pilipinas talaga ang China card ay ginagamit ng mga politicians, even the likes of Tarela, Kaya wag ko kayo magpabola pagka sumisigaw-sigaw yang si Erwin Tulfo. Gas-gas na yung na yan, yung China card na yan na pagka binanatan mo ang China, makabayan ka. Hindi mo totoo yan. Napakalaking kasinungalingan ho yan. Pagka binabanatan mo ang China, hindi naman automatic makabayan ka na kagad. Yung pinagtatanggol mo ng interes ng sambayanan. Kabalbalan ho yun, mga kababayan. this is more about their personal interest because these people they don't represent the Philippines and they don't represent the entire Philippine nation. Correct. Yun yung problema. So, yung ginawa ni Tarela is a diplomatic issue. Take note, it's a head of state, a top leader of a powerful and a superpower country. It's not even about being powerful. It's just about basic decency and respect. Yun. At saka ang nakakainis dyan at nakakabahala kasi nga, sabi mo nga, Doc Lorraine, na dangerous kanina. Kasi ang ginawa niya, alam mo, hindi lang sa DLSU yan. Kasi marami akong kaibigan sa mga university na nagsasabi sa akin na si Gibo at itong Tarela, umiikot yan sila sa mga universities, mga top universities ng bansa at kumbaga, nag-explain sila ng issue sa South China Sea. Sa akin kasi, to be very frank with you, there's nothing wrong with that. If you want to explain to the public, even to the university student, kung ano ang issue ng South China Sea. But if you are in a university, the basic decency, kapag pumapasok kayo ng university at magsasalita ka in front of student, is to be kumbaga, make the discussion academic, yung diskurso academic. So meaning you present, you don't do this kind of things na dinidemonize mo at dinidepict mo ang top leader ng isang bansa in a caricature na hindi siya okay. At magre-react talaga ang bansa nila because it's the top leader. Disrespectful yan sa kanila. So ang pinaka-dangerous dito is you're poisoning the minds of the young Filipinos, students, na you hate a country and you hate a person. Hindi naman ganun ang dapat ang education natin, 'di ba? Ang education dapat is you present the issue, you present two sides of the story and let the student have their critical minds work na okay, ano ba talaga? I have a question. Dapat. I have a question. So, we already know the narrative of Jay Tariela, right? So, could you briefly tell us what that narrative is in contradistinction to the truth? Okay, ang narrative kasi ni Tarela is ganito na may ang sinasabi niya na yung part ng disputed area ng South China Sea at tiniterm nilang WPS, which basically is not recognized internationally. The West Philippines is not recognized, but of course it's being recognized in the Philippines. Is sinasabi nila na mayroon tayong soberenya dyan. Actually no, at ang sinasabi nila yung arbitral ruling daw ay nag-rule na tayo, kumbaga, we have like what. Makinig ho kayo, itong portion lang na to ang talagang isinadya ko dito ihain sa inyo. Itong portion na to pakinggan nyo ho kung ang kaibahan ng sovereignty at sovereign rights. Okay? Diyan ho tayo inuunggoy nitong mga opisyal na to ng pamahalaan, especially itong si Jay Tariela at nitong si Gibo Chodoro. Ipapanood nyo ito sa inyong mga anak. Itong portion na lang na to, yung kay Pinky at itong ito na lang portion na to kasi kay Prof. Ana Malindugo talagang malinaw magpaliwanag. Kaya sabay-sabay ho tayong matuto. Ulitin ko. Tinanong ho siya nitong si Prof. Itong si Doc Badoy kung anong kahibahan ng dalawa na yan. Okay? Okay, pakinggan natin. Ulitin natin. Ang sinasabi niya na yung part ng disputed area ng South China Sea at tiniterm nilang WPS, which basically is not recognized internationally. The West Philippines is not recognized, but of course it's being recognized in the Philippines. Is sinasabi nila na mayroon tayong soberenya dyan. Actually no, at ang sinasabi nila yung arbitral ruling daw ay nag-rule
ano tayo, kumbaga, we have like what sovereignty over that area, which is wrong. Because if you really look at the UNCLOS, ang UNCLOS is not the international law or instrument that actually settles or may capacity siya na magsettle ng tinatawag mong territorial o sovereignty dispute. Hindi yan. Ano lang siya, maritime rights, adjudication, at saka kung anong entitlements ng mga countries. That is the basic function of UNCLOS, the United Nations Law of the Sea. Now, ang propa kasi ni Natarella is, para i-adjit ang mga Pilipino is may sovereignty tayo over that area. No, we don't. We have sovereign rights. That's really the truth. But China is contending, ang kanilang claim is territorial. Sa atin kasi maritime entitlements based on UNCLOS. So doon nagkakaroon ng malaking problema sa kumbaga sa narrative na gustong i-present ni Tarela and the likes of Tarela, which is intellectual dishonesty if you really put it that way. Ganito, ang problema kasi ganito. Malinaw yun ha, malinaw yun. When you talk about yung narrative na pinipresent ni Tarela and the likes of him is may baggage of intellectual dishonesty. Kasi ang sinasabi nila na we have sovereignty over that area, disputed area in the South China Sea, which they term as West Philippine Sea, when in fact, the West Philippine Sea term is not even recognized internationally. Hanapin mo sa United Prof, no? In fact, Prof, no, when Bongbong Marcos went to the US and spoke to Trump, di ba? He had a very brief audience with him. He didn't even use the term West Philippine Sea, right? They did that. They used South China Sea, di ba? Yeah. So in other words, yung in other words, yung West Philippine Sea na yan ginagamit pang agitate ng Pilipino. Ang ginagamit niya yan to kumbaga ng mga officials of government at saka kasi gusto nilang masolidify ang legitimize yung claim ng Philippines dyan sa West Philippine Sea, but that is a domestic term. Ako sa akin, to be very honest, and Doc Lorraine, I don't have any problem if you use it in the Philippines because that's coined by the Philippine government. Okay, fine. But present it in a way that is hindi ka nagkakaroon na intelligence, na may intelligence at the same time na hindi nagkakaroon ng tinatawag na intellectual dishonesty. Kasi ang nangyayari sa mga tulad ni na Risa Ontiveros, Tarela, even Gibo, and even some members of AFP na nadi-distort nila yung ibig sabihin at ano yung laman ng 2016 arbiter ruling at kung ano ang totoo dyan sa issue dyan sa South China Sea. Which is not good. Question, Prof, no? By this time, we already know the truth, diba? We already know the facts about this, no? So, and yet, Tariela persists, and then ito sila Risa Ontiveros, no? I'm pretty sure they also know, diba? So, paano yung totoong, why do they persist? What is the real reason behind all of it? And who or what is behind this narrative that's being forced down the throat of Filipinos? Kasi for me, no, ang alam ko, fact, no, is that the CPP, NPA, NDF are also riding on this issue to agitate the people. Kasi mahilig sila mag-agitate, di ba? Yan yung paraan para makarecruit sila, kailangan galitin nila, and then they stoke the patriotism na pseudo, di ba? Pero nanggagaling sa kasinungalingan, di ba? So Prof, could you please enlighten us, no, kung saan ito nanggagaling? Alam naman natin yung facts about that. Just to reiterate quickly, that we don't have sovereignty over the disputed area na tinatawag nilang quote-unquote West Philippines. We have sovereign rights based on UNCLOS. Ang issue ng China is territorial. What's the difference between sovereignty and sovereign rights? Pag sinabi mong sovereign rights, in that particular area, mayroon kang exclusive rights, kaya nga exclusive economic zone, to exploit the resources below, not above. Kasi above the sea, it's international waters. So, ibig sabihin, lahat ng country pwedeng mag-pass through dyan. Kaya even China can pass through our exclusive economic zone. Below that, you have the exclusive rights to utilize the marine resources. That's it. But even then, in UNCLOS and even in the arbiter ruling, in consultation with the coastal state, ibig sabihin, yung claimant states ng South China Sea, which include Vietnam and Malaysia. On the other hand, when you talk about sovereignty, ibig sabihin, pag-aari mo yan. Hindi yan pwedeng galawin ng sinumang bansa.
kasi sa'yo yan. Pero ang problema, based on UNCLOS, 12 nautical miles from the shore is your territorial waters. Outside of it is international waters already. So that is the intellectual dishonesty. At saka, ang arbiter ruler, walang ruling when you talk about these matters na territorial kasi hindi nga niya competency ng UNCLOS that. So ngayon, ano ang reason bakit ginagamit ni Risa, Tarela, and the likes of them na itong issue na to? Tama ka naman, Doc Lorraine. It's all about tinatawag mong jingoism. Tinatry nilang i-agitate ang Pilipino using the card of so-called false nationalism para masabi lang at ma-project nila ang kanilang mga sarili na they are patriots, they're nationalists. For what purposes? Of course, to gain popularity, media mileage, and in preparation, lalo na ngayon, in preparation for 2028. Kasi 2026 na, Doc Lorraine. Ito na yung time ng preparation ng mga ambisyoso na gustong tumakbo ng presidential, vice presidential senators. And take note, what? Kumbaga ginagamit na nila sa kanilang pangangampanya. Naiintindihan na ho natin. Kasi yung mga bata nga naman, kumbaga isiniset na nila yung narrative. Kung sino man ang kandidato sa 2028 na kokontra dyan sa China na yan o merong pangkukups na gagawin sa mga China na yan o yung magpapa-under sa naratibo ng mga Amerikano, yan dapat ang iboto nyo. Parang gano'n ang dating ibang klase. Matataba talaga ang utak nitong mga aso ni Marcos. One of my friend told me, a very close friend of mine, who actually are very much related to the Tarela family ba o relatives na yan. Na Tarela, itong si Ilong Ranger natin, tatakbong senador sa 2028 daw. Diyos ko, sabi ko, the Philippines is doomed if that's the case. Really, to be frank with you, tatakbo siya daw. Yun ang sabi ng friend ko. Sabi ko, oh really? Kaya pala may ganito siyang mga forma-forma at the expense of our foreign relations or at the expense of our international and regional standing. So yun yung totoo doon. So they're using it for their own benefit, politically speaking. Ang tanong, bakit din? Kasi may tinatawag kang audition politics sa Pilipinas. Nag-audition sila kay Uncle Sam kung sino ang pwedeng suportahan ni Uncle Sam pagdating ng 2028. Kasi alam naman natin na ang Philippine politics, whether we like it or not, whether we accept it or not, talagang ang Amerika is part and parcel of it. May influence talaga ang Amerika kung sino ang magiging presidente at kung sino din ang sinusuportahan nila when you talk about national position and even local position. So right now, nag-audition itong mga to, ang dami nila, kay Uncle Sam. So kaya ang hyping of the issue against China, yung anti-China card ay ginagamit ng mga yan. Very obvious naman. And look at their alignment. So Tarela naman on the other hand, talagang ang boss niya na hindi ata Pilipinas Amerikano ata kasi ang mga linya niya ay linya yan ni Ray Powell, yung tinatawag nating CIA propagandist na may blog or mayroon siyang website na C-Light. If you really analyze the narrative of Ray Powell, which is a CIA, is very much aligned with yung mga pinagsasabi ni Tarela and even Gibo, to be very frank. So this is really the whole picture and this is the truth. And I really hope the Filipino people will have a little of extension of their imagination and their, understanding and critical thinking na makita nila ito. Kasi this is very crucial, Doc Lorraine. When you talk about 2028, my God, the whole 6 years, the whole 4 years, at magsi 6 years ata si Marcos Jr. sa office, anong nangyari sa Pilipinas? Ang tanong ko, do you really want these people to still be in power and to be elected in position by 2028? My God! Parang ayoko na umuwi sa Pilipinas if that's the case. Yes, that's true. Sa totoo lang, nakakalungkot ho mga kababayan. Kaya, ganyan ho talaga buhay, no? Kung ang mga Pilipino, kung mananalo itong mga bangag na to, wala ho, kawawa Pilipinas. Susunod na 6 na taon, magmimistula ho tayong aso ng Amerika. Wala ho tayong sariling desisyon na atin lang. Dapat lagi ang kinukonsidera na kung ano ba ang gusto mangyari ng Amerika. Prof, kasi you said that si Uncle Sam, US, gets to call who the president is going to be, di ba? Hindi lang nangyari ng panahon ni Duterte. Okay, I wanted to go to that. That was really my question. Bakit hindi natuloy? Bakit hindi sila na dyan? Sa panahon
panahon ni Duterte ng 2016, ang kandidato talaga nila marami. Lenny was one. I'll be very, very straightforward about this. Lenny was supported by the pro-Americans or Americans for that matter during the 2016. Pero ang problema kasi ng 2016 para sa mga yellow, kasi malakas ang liberal nung time na yon eh. Kasi Pinoy yan eh. Ang problema, during Pinoy's time, maraming problema. Corruption, mamasapano, zero diplomatic relation with China because of the Scarp Zone. Oo, 'di ba? Ang dami. Nagkumpul-kumpul lahat. So pagdating ng 2016 election, national election, may kandidato sila si Lenny, ang liberal, pero mayroon kang dark horse, and that was President Duterte, na biglang lumabas last minute na tumakbo. And the whole nation parang sabi na, "Oh, good. We have one dark horse na pwede natin suportahan." And to be very frank with you, Doc Lorraine, ang 2016 national election was a revolt of the middle class. That was the revenge and the revolt of the middle class through voting. Kaya nakita mo, si President Duterte nanalo with a big majority, with a big margin as against to Leni Robredo, as against to the Mar Rojas. Hindi si Leni, si Mar Rojas, pero yellow pa rin yan eh. So, makikita mo, pero one thing that we have to remember, kahit nung nangangampanya pa lang si PRRD, malinaw ang stand niya. When you talk about foreign policy, I'll be neutral. I will not make an enemy out of China. I will try to, try to have good relation. But of course, my good relation pa rin with the United States. I will have a neutral and independent foreign policy na ginawa naman niya. At hindi siya kayang hawakan sa liig ng mga Amerikano. Kaya the Americans were very angry with Duterte. And look, where is our former president right now? Nasa ICC. Do you really think it's only Marcos Jr.? Of course not. Meron din hand dyan, hindi ko sinasabi under Trump, but the Americans in many ways. So ngayon, ang tanong sa 2028, do you really think the Americans would like another Duterte in power? That is a big question. As far as I'm concerned, Doc Lorraine, I don't think so. Pero, ang tanong, sino ang mga susuportahan ng Amerika? And that is where these crazy politicians are auditioning kung sino ang magiging kandidato ng Amerika ni Uncle Sam sa Pilipinas sa 2028. Kaya sila, ang political grandstanding nila sa statement lang ng Chinese embassy sa katarantaduhan na ginawa ni Tarela, sobrang pinalaki na nila na the likes of Kiko, the likes of Hontiveros, Laila de Lima, joke na pabida-bida, na wala namang alam when you talk about diplomacy. So in other words, walang alam, pabida-bida. Ito, narinig nyo yun. Isama mo na rin si Jingo Estrada. Saludo, Prof. Ana Malindugoy. Ito talagang si Prof. Pagka napapanood ko to, sumisigla buhay ko. they're auditioning. Hey, Uncle Sam, look at me. I'm the bigger American lapdog than I'm the best. I'm the best American lapdog here. I'm the most obedient, di ba? So it's funny because these are people who supposedly claimed in their past lives that they're patriotic, Anti-American. Anti-American, yeah. So, but Prof, I like what you pointed out kasi history will always talaga tell us, parang nakita mo, America supposed to be very powerful, 'di ba? Regime changer sila, 'di ba? The US military industrial complex, the CIA. And yet, it's the Filipino people that gets to call it, 'di ba? Pag tayo ay nagkakaisa, like we did with PRRD, Pag overwhelming na hindi nila madaya, na mahirapan silang dayaan. Yan si George Garcia, kaya naman nandiyan din siya, 'di ba? Para talagang madaya yung elections, 'di ba? So, in other words, Prof, am I correct when I say that the power really comes from the people? And yeah, America is there, but only up to a certain extent. If the people get their acts together and stand united behind a candidate, Inday Sara is the most ang masusunod ng taong bayan. Am I correct? Ay, oo, Doc Lorraine. Ako naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng mga tao, kumbaga ng Filipinos as a whole, Hindi ko sinasabing lahat kasi mayroon ka rin mga Pilipino na alam mo yun, yung kanilang affiliation politically kay na BBM at kay na Risa at saka yung ibang political factions. So, generally speaking, when you talk about the strength of the Filipino people or as a people, yes, I believe in that. Na at the end of the day, ang magde-decide
para sa bansa natin, sa Pilipinas, kung anong mangyayari at anong magiging destiny natin, ay hindi ang Amerika, kundi ang Pilipino. But we need to be united. At saka kailangan maintindihan ng mga Pilipino na ang mundo ay nagbago na. It's not anymore the United States who is like the Correct. dominant hegemon power in the world. Hindi na ho, There's no hindi na. such thing anymore. It's a multipolar world na you have different powers. China is one of this superpower. You have Russia, you have Brazil, you have South Africa, the BRICS country. So it's not anymore a dominance of the United States. So ibig sabihin, may pag-asa ang Pilipinas makawala sa control at pagiging semi-colonial ng Pilipinas kung gugustuhin ng mga Pilipino. At paano natin gagawin yon? We need to elect people in government, politicians na may independent way of thinking, na hindi kailanman papahawak sa leeg or mag-audition kay Uncle Sam para lang manalo sa eleksyon or para lang magkaroon ng pondo. Kailangan natin yon at umpisahan natin yan sa 2028. Yun yung panawagan ko sa ating mga kababayan mga Pilipino. At ang mga Duterte, Doc Lorraine, ay sa tingin ko ay hindi kayang hawakan ng sino mang bansa. Correct. Yeah. At saka yung kagandahan nun, Prof, nadaanan na natin, na-experience natin kay PRRD, yung tunay na foreign independent policy. Napakaganda, talagang kaibigan natin lahat. Hindi lang Amerikang kaibigan, hindi lang tayo atsoy ng Amerika. Ang nangyari talaga, totoong progreso at kapayapaan, di ba? So, yan ang regalo ni Digong sa atin, no? Hindi na sayang yung ginawa niya. So yung, I want to go Sinira back ni Bongbong Marcos. Yeah, sinira Sinira ni Bongbong Bongbong Marcos. Oo, so ngayon, at least na-experience natin, kasing kagandahan dito, nadadaanan natin ngayon yung paano yung may pangulo na soberenya talaga ang Pilipinas at paano pagkapaka-atsoy ng Amerika ang presidente that Bongbong Marcos has pushed us towards war, di ba? At saka even our economy is really it's a wreck. No, so but the good thing is what you said, no, Professor, that the they're auditioning for the US, and so now it's very clear in plain sight, no, that who are these people who are auditioning to be the next hampas lupa of America, right? Yes. Am I correct? Very, very clear. So, Correct. sinasabi nila sa atin, mga kababayan, sumisip-sip ako sa Amerika kapag ka nagbibida-bida ako, no? Nagbibida-bida ako na anti-China ako, kasi gusto kong ako yung maging tuta ng Amerika. So, pag yan ang binoto natin, si Ontiveros, pag binoto natin yan, uulit ang impyerno na dinaanan natin kay Marcos. Prof, am I correct? Worst. It will be worst. Well, It will be worse, Doc Lorraine. I'm not Because, why? Oo. Kasi ganito, ibig sabihin, hindi na tayo makakaahon. We will forever be, kumbaga, atsoy ng Amerika or talagang kolonya ng Amerika. But even the problem is like this. Under Trump administration, to be frank, feeling ko nga, ang basa ko kay Trump, hindi niya gusto si BBM eh. Kasi alam mo, kanina nga't kinikwento ko sa'yo, I was in a meeting with some Malaysians. At saka sa meeting na yun, napag-usapan ng geopolitics. And actually, one of the Americans, si Gregory Polling, was actually telling the Malaysian that he was actually asking Trump, nung papunta si Trump sa ASEAN Summit, yung sa Kuala Lumpur, then magkakaroon siya ng Asia Tour, na ilang Southeast Asian countries, and then Japan, and then back to APEC. Kaya doon sila nag-meeting President Xi, di ba? Tinatry nilang i-convince na mag-drop by sa Pilipinas just to show of force na, the Philippines is an ally of the United States. Kaya Trump is dropping. Siguro nung naka-meeting ni Donald Trump itong si Marcos Jr., nakita na niya yung mga panga niya, yung pagalaw-galaw ng panga niya. Sabi siguro, nakanantawa, laks ng tama nito. Mahirap kausap ito. Di ba nung paglabas nila pagkatapos mag-meeting, binola-bola niya lang si Marcos Jr. Top negotiator, sabi ka na, di ba? Binola-bola na lang niya. Alam ni Marcos Jr., anak ng tawa, nakipag-meeting ka, nagpunta ka ng White House. Bibigyan ka lang ng 1% na tapya sa taripa. Gaano kakagaling noon? Baka iba yung ini-negotiate nitong si Marcos Jr. By. Ayaw nito. Wala. Trump, parang walang narinig si Trump.
Hindi niya kinonsider yung suggestions, kaya yung mga mga CIA diyan at saka yung yan mga tulad ni Gregory Polling galit na galit kay Trump because of this. Kasi feeling ko Trump even doesn't care about BBM. It's just that there are other political, actors and the political actors in the United States that of course still push dyan sa alliance natin with them because they're using the Philippines to whatever strategic interest na mayroon sila sa Indo-Pacific. But if you really look, Doc Lorraine, dun sa bagong national strategy na nilabas ni Trump, even Taiwan is not anymore an issue for the United States. The United States wants to have a very good relation with China. At ang sinabi nila, ang aming magko-concentrate kami na kontrolin at quote-unquote, i-dominate nila ang Western Hemisphere. But they will not anymore that much interfere or magpo-focus sa Indo-Pacific region or the Asia-Pacific where China is the leading superpower. So you see, nagbabago ang landscape. Ang tanong ko sa mga Pilipino, gusto niyo pa rin ba na maging always nasa kamay ni Uncle Sam ang Pilipinas, or may mga politicians ka that's serving the interest of the United States and not the interest of the Philippines? Do you really want that? Of course not. Kaya kailangan ng mga Pilipino matuto kayo. Ang pinaka-importanting critical na stage ng Philippine politics at para makita natin kung makakaalpas tayo dito sa nangyayari under BBM government is 2028 talaga. Kung matutuloy ang eleksyon. That's even the case, Doc Lorraine. Ang pinangangamba ko kung magkakaroon ng national election kasi sa dami ng ino-orchestrate nila for BBM and the rest of the Marcoses and the camp to stay in power beyond 2028 is another question. Kaya nga ako sabi ko, maybe there will be a 2028 national election, maybe not. It really depends on 2026 to 2028. At saka, tingnan mo naman ang demolition job that they're doing against Sara Duterte. Lahat ng kaso pinail na against Sara. And there is this sinasabi-sabi na mayroon second impeachment na ihahain against Sara Duterte, which I'm not sure kung magkakaroon ng numero yan sa House of Representatives. Pero, that's a possibility. So, you can see the landscape. Pero ang tanong kasi lagi dyan sa mga Pilipino, ano ang gusto nyo para sa bayan mo? Anong gusto natin para sa Pilipinas? To be under the hands of the United States or not? To be an independent state truly or not? And to have a progressive country? And also to have good leaders in government. Yun yung mga tanong eh. Because at the end of the day, it's us, the Filipino people, that will define the destiny of our country. Hindi yan nasa kamay ng mga politicians. So as early as now, dapat naiintindihan natin. And one thing that you have to remember, nagbago na ang mundo, ang landscape. It's not anymore the dominance of the United States. The United States is a declining superpower. Marami ng contending powers and China is one of them. And we need to have a very good relation with China kasi at the end of the day, we cannot deny the fact that China is our largest trading partner, combined export and import. And aside from that, investment, infrastructure, and marami-rami pang iba. So, dapat, kailangan natin ng presidente na hindi hawak sa liig ni Uncle Sam or ng sino pa mang bansa. Basta kailangan natin ang isang presidente na independent mag-isip at alam niya kung anong gusto niya para sa bayan by 2028. That story of subjugation of the Philippines has grown old. Has grown old, no? Talagang buong buhay natin, kasaysayan natin halos, no? Nakaganyan tayo, nakagapit tayo sa dayuhan, no? So at this point, hindi na, lalo pa, na naranasan na natin yung paano kay PRRD na yung truly an independent foreign policy. But Prof, I want to go back to yung ginawa ni Tariela, no? It's so embarrassing. It's so embarrassing. And then no less embarrassing, ito mga nag-audition kay Uncle Sam, no? Si Risa Ontiveros and Kiko Pangilinan followed suit, and then Tulfo followed suit, but they're all saying the same thing. Now they're saying that it is you are a guest of this country. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo kong mapanood yung napakagandang talakayan na yan nitong si Doc Lorraine Badoy at nitong nandiyan si Doc Lorraine, hindi ko natanggal pala yung Sorry Doc Lorraine ha. Sorry.
Ayan nung si Doc Loy Badoy. Diyan sa Bagwis ng Agila. Hanapin nyo lang ho yan. Mapapanood nyo yung pinakalitis na episode na yan na in-interview niya itong si Prof. Ana Manindugol. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Palakpakan natin itong si Prof. Ana at itong si Doc Badoy. Saludo.